Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Dito namang si Topacio, binibira si Atty. Matibag, ang NBI director. Puppet daw si Matibag. Naglabas ng statement ang PDP Laban. Binibira nila itong si Atty. Matibag, director ng National Bureau of Investigation, dahil nga sa ginawa ng NBI na pag-raid doon sa nightclub na di umano ay pag-aari ng korporasyon na ang president ay yung asawa ni Mike Defensor, officer din yung anak ni Mike Defensor. O ngayon, dahil kinasuhan ng NBI sa Pasig City Prosecutor's Office, kinasuhan yung asawa ni Mike at yung anak nito ni Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, political harassment. O yan din yung sabi ng mga kakampi ni Mike, yung mga DDS, PDP Laban. Ang PDP Laban naglabas ng pahayag. At itong si Topacio ang naglabas ng pahayag na yon. Sabi ni Topacio, puppet daw si Matibag. Ang ibig niyang sabihin ng puppet, parang si Matibag linagay diyan para maging sunod-sunuran kung anong pinapagawa ng Pangulong Marcos o ng Administrasyong Marcos. Pero sinagot na yan ni Matibag. Sabi ni Atty. Matibag, actually, durog nga doon sila Topacio at saka ang mga DDS sa sagot ni Matibag. Bakit daw inaakusahan siya na puppet o kaya namumulitika? Kung ayaw daw ni Mike Defensor na makasuhan yung kanyang asawa at sa kanyang mga anak o ang kanyang anak, hindi niya daw dapat sinangkot sa negosyong ganoon. Tama naman. May punto rin naman si Atty. Matibag. Kung ayaw daw na kasi ngayon nagrereklamo si Mike Defensor, dinadamay daw yung pamilya. Ang sabi ni Atty. Matibag, kung ayaw mo sana na makasuhan yung asawa mo at ang anak mo, wag mong isasangkot sa ganyang negosyo. At saka sinagot din ni Atty. Matibag yung sabi ni Mike Defensor na wala daw silang alam diyan sa negosyo na yan, ang sa kanila daw building. Ang sa kanila building lang. At saka yung daw na yon, yung saka wala na daw yan, hindi na daw nagninegosyo yung na yan, yung KTV na yan. Hindi na daw nagninegosyo yan. Kaya lang ang sabi ni yung sabi ni Atty. Matibag, kapipirma ang may lease contract nga ang nakapirma asawa ni Mike Defensor, yung Jolie Defensor. At yung business permit, ang nag-renew ng business permit ngayong taon, ang nakapirma din ay si Jolie Defensor. O kaya sabi ni Atty. Matibag, paano sinasabing hindi operational? Kare-renew nga lang ng business permit. At saka paano masasabing hindi involved ang pamilya ni Mike Defensor, ang nakapirma sa mga kontrata at sa mga business permits, asawa niya. O yun, medyo nga yun. Seryoso nga yung yun, sagot na yan ni Atty. Melvin Matibag. Kaya sabi ni Atty. Melvin, sagutin na lang ng kampo ni Mike Defensor yung mga ebidensya nila. Pero yung sabihin daw na hindi involved yung pamilya ni Mike Defensor diyan, hindi daw totoo, may mga ebidensya sila. At kung nakasuhan man ang pamilya ni Mike Defensor, hindi yun dahil sa pamumulitika. Nasangkot sila sa kaso na yan. Kaya nila yan, panagutan nila yan. Hindi dahil pinupolitika si Mike Defensor. Anong sabi po ni Mike Defensor doon sa interview niya kagabi doon sa isang stasyon? Matagal nang hininto yan, 2019 na. Pero nung tinanong, sino pinagpasahan, hindi nila masabi. Kasinungalingan po. Hawak ko po ang dokumento. Ang lease contract was signed 2025. Ang nakapirma, asawa po niya. At ang business permit po nila sa Pasig, si Rin pa rin, for 2026. Sino po kayo na nagsisinungaling?
challenge by defensor, pati po yung asawa niya, huwag nating dalhin sa usapin ng politika at huwag pong sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika. Ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyong yan. Just to give you a background pati, nung aming tinitrace back ang history, ang pangalan pala nito ay Beneto Luna, yung KTV. At yung taas, Luna Hotel, na nagsimula noong 2017. Napansin ko, nung kami pumasok doon, nakalagay pa nga rin yung mga tropilo na Beneto Luna. At may aquarium. So, all the elements of human trafficking was there. Ngayon, ito po ba'y politika? Sila po ang magsabi. Hanggat maaari nga, kung hindi naman involved, hindi naman po namin isinasabi. May mga binanggit po nga silang pangalan na wala doon sa dokumento, hindi namin isinama muna sa kaso. Bakit po? Dahil NBI, mag-iimbestiga muna kami. Hindi muna namin sinama yung Cliff Point Development Corporation dahil malinaw doon sa discontract ng Sirin at ng Chicago, sila yung magkakausap. Yun nga lamang, nung amin na pong iniimbestigahan, mas malinaw ngayon na may interlocking directors, interlocking owners, interlocking officers. So, sabihin, alam. Saka, kung mapansin nyo yung interview ni kagalang-galang Mike Defensor, alam na alam niya yung mga operation eh. Sabi nga niya, marami pang ibang club dyan, but ito lang yung pinapasok, politika to. Well, nagkataon nandiyan dyan gay. Huwag nating ilihis na gawin natin politika. Trabaho po ng National Bureau of Investigation na hulihin at panalugutin ang mga lumalabag sa batas. At sabi niya, puro politika daw ang inaasikaso ng NBI. You check my track record from February 23 until today kung ano yung mga hinuli namin. Meron po kami mga hinuli, violation ng USAID, ng lab scam, mga foreigners po na nagbabiolate ng immigration law, naghahanap buhay dito ng illegal. Pati nga po pagtitinda ng dog meat ng mga Vietnamese, sinuli namin. Yung mga peke po na anti-rabies, sinuli po namin. In my more than 50 days po dito, i-check niyo po yung track record. This is yung sinasabi po ni former Congressman Mike Defensor is very unfair to the men and women of NBI and the law enforcement. Huwag po nating insultuhin yung ating mga kasama na nunungkulan. Ako ngayon na magsasabi, kung may personal ka sa akin, dahil iniisip kong pinupolitika kita, huwag nating idamay yung mararangal na nanunungkulan sa National Bureau of Investigation. At lahat po kami doon, ginagawa naming marangal. Kaya lang siyempre, on the rescue yung mga DDS, pinapalabas nila, pamumulitika. Ito daw si Matibag ay puppet, parang utusan ng Marcos para gipitin yung mga kalaban sa politika. Pero maganda rin yung paliwanag ni Matibag, hindi naman daw tungkol sa politika lang ang mga kasong iniimbestigahan ng NBI. Ang dami daw nilang mga ni-raid, inaresto, kinasuhan. Hindi naman tungkol daw sa mga personalities na may kaugnayan sa politika. Kaya hindi daw totoo yung akusasyon sa NBI na ito'y nagiging puppet o ginagamit ng administrasyon para gipitin ang mga kalaban sa politika. Anyway, ano yan? Actually, hindi dapat nagre-reklamo niyan sila Mike Defensor saka sila Topacio. Kahit naman nung panahon ni GMA, ginagawa rin nila Mike yan. Kahit panahon ni Duterte, lalo namang ginawa ni Duterte yan. Tapos ngayon sa panahon ni PBBM, nakakaranas sila ng ganyan, magrereklamo sila ng pamumulitika o political harassment. Ay, wag nyo nga kami, Topacio. Wag ka nga, Topacio. Puppet. O puppet daw ng administrasyong Marcos si Matibag. Ay bakit kayo, Topacio? Bakit yung mga tao ni Duterte? Ay di ba mga puppet din kayo ni Duterte? Kung makapagsalita kayo, parang kayo hindi rin ganun eh. Ang buhay ay weather-weather lang. Kung ano kayo nung panahon ni Duterte, ng administrasyon, ganyan din ngayon. Ginawa nyo rin yan nung panahon ni Duterte. Ginawa rin yun yan nung panahon ni Arroyo. O ngayon, may nakikita kayong mga ganyan, pamumulitikaan niya, political harassment, political persecution. Di a dose of your own medicine yan. Yung pinagagawa ninyo ngayon, nararanasan nyo ngayon, anong tawag dyan? Karma? Karma yan, di ba? God, ano yan? Anong tawag dito? Ano dyan?
ang buhay ay weather lang. O yan, sabi ni Erap. Ha? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.